excited this morning? Yes. Lord, sabihin mo nga sa katabi mo, excited na ako magpuri sa Panginoon. Okay, sabihin mo sa kanya, excited ako kasi kasama kita ngayon. Palakpakan natin ang Panginoon this morning. Lahat na excited. Come on, let's go. Our God. Hallelujah. We bless your name, Father God. Abba, Father, sa oras na ito, as we worship you, God, in this place, may you continue to speak into our hearts, O Lord. Dalangin namin, O Diyos, na maramdaman po namin, Panginoon, ang iyong presensya at makita namin, Panginoon, ang pagkilos mo sa kalagitnaan namin, Panginoon. Because, Panginoon, kapag naroon ang iyong presensya o narito, Panginoon, ang iyong presensya sa kalagitnaan namin, tiyak, Panginoon, mararamdaman namin, Panginoon, ang kagalingan sa aming puso, kagalingan sa aming mga karamdaman, ang pagpapala, Panginoon, na aming kailangan, mararamdaman namin tiyak, Panginoon, ang kalakasan na kailangan po namin. O God, as we come together to worship you, be with us through the power of your Holy Spirit. Be in the midst of us, O Lord. Habang tinatas namin, Panginoon, ang isang pangalan, ang pangalan ni Jesus, Panginoon, sa kalagitnaan namin, patuloy ka, Panginoon, kumilos. Samahan mo rin, Panginoon, ang iba namin mga kapatiran na patungo pa lamang sa lugar na ito. Kami po excited na magsama-sama para sumamba at magpuri sa inyo. Purihin ka dakilang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ito ang idalangin. Lahat tayo magsabi na, Amen! Amen!
These are some of the reasons why Christ is enough for us. Amen. Yes. Yung message yung mga kinanta natin is a proof that God will never fail us and He will always be there for us. So let's continue to praise His name. All of my devotion.
kami po yung natungkulan sa inyo, Lord, and we want to say sorry for that, Lord. As we continue this service, Lord, we are praying for knowledge and wisdom, Lord God, and guidance. Sana po ay matutunan po kami sa araw na ito, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Very blessed morning po sa ating lahat. Bago tayo magpatuloy sa ating banal na hapunan sa umagang ito, ay nais ko papayin sa inyo ang unang Pedro, chapter 2, verse 21 to 25, and then ito sinasabi, sapagkat sa ganitong bagay, kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagpata dahil sa inyo na kayo'y iniwan ng halimbawa upang kayo'y mga susunod sa mga hakbang niyo. Na siya'y hindi nagkasala o pinasusumpungan man ng daya ang kanyang ibig. Na nang siya'y alikustain ay hindi gumanti ng pagkalipusta, nang siya'y magpata ay hindi nagbaga, kundi pinagkadiwala ang kanyang sarili doon sa humahabol ng matuwid. Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay dahil sa kapiliran na dahil sa kanyang mga sugat ay nanagsigalig kayo. Sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaliligaw, dalakwat kayo'y nangabalik kayo sa pastor at obispo ng iyong mga kaluluwa. Pagpalain nawang pagkabasa ng mga kadal na salita. Sa napakinggan natin mga salita mga kapatid ay na iwalay tayo sa pag-ibig ng Diyos, sa presensya ng ating Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, ay isinubo ang kanyang buktong na anak na sa pamamagitan niya ang ating mga kasalanan ay mapatawad. Ang ating Panginoong Kristo ay minupol ang kanyang buhay, binuwis ang kanyang buhay, pinasan niya ang ating mga kasalanan doon sa krus, at tinanggap niya ang kaparusahan dapat tayo ang tumangga. Sa ginawa ng ating Panginoon at sa biyaya ng Diyos Ama at sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus, tayo ay napalaya sa pagdaalipin ng kasalanan. Tayo ay pinagaling sa mga pagitan ng kanyang mga sugat, at ngayon ay magpasalamat tayo sa sakripisyo ng ating Panginoon na tayo ngayon ay makapamuhay ng pag-uwis at may kapayapaan. Sa mga ito mga kapatid, let us contemplate and reflect what Jesus Christ did for us. Magpasalamat tayo sa Panginoon at hilingin ang kanyang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Tayo po yung manalangin. Our precious God and Heavenly Father, we praise you and honor you for all the good things that you have done to our lives. Maraming po salamat po, Panginoon, na sapagkat hindi mo kami pinabayaan. Pagkos ay binigay mo ang iyong pagkunahan upang pusod kami sa aming mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoong Jesus, sa iyong ginawa doon sa krus, na pinasan mo ang aming mga kasalanan. Binuwis mo ako ang iyong buhay upang makapit na ang Panginoon ang iyong pangako ng Panginoong Diyos na buhay na panatanda. Maraming salamat at kami ay napagaling dahil sa iyong mga sukat at nalinis ang aming mga kasalanan dahil sa iyong dugo na nabuhos doon sa Diyos. At sa bagay ito, Panginoon, kami po ay muling humingi ng kapatawaran ng aming mga kasalanan. Dahil sa araw-araw na aming pamumuhay, Panginoon, kami ay gagawa ng mga pagkakamali.
at ito ay aming hihiling na kapalawanan ng ito. Ang gawin po ay maging karapat-dapat at maging sa iyong harapan. Palain mo ang bawat isa sa amin ngayon, Panginoon. Palain mo po ang simbolo ng iyong katawan ng Panginoon. Upang makamit Panginoon ang iyong essential na ginawa mo sa Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at itong aming dalangin sa matawis ng pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. The 1 Corinthians chapter 11 verses 23 ang mga sumusunod. Ganito ang mga sinasabi. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo ng Panginoong Jesus ang gawing siya'y tinagplano doon ay lumangkot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan at pinagputol-putol ayon sa inyo, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Sabay-sabay natin, kainin ang tinapay. At kayo din naman ginawakan ng sarong pagkatapos ng mga kahapon na sinasabi, ang sarong ito ay isang bagong tipan sa aking buho. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisilong sa pag-alala sa akin. Sabay-sabay natin ito. Sapagkat sa tuwing gano'n ninyo tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating. Maraming salamat po at pagiging ng Panginoon. Amen. Isang mapagpalang umaga po. Pakan nga po natin ang Panginoon. Sa buhay din ang tawag. Hindi po ba? Dahil sa kabila po ng ating sanayang magdaan, tayo po may kalakasan na magbuhay at magsama-sama. Tayo po ngayon ay darako sa ating oras ng pagbibigay. Narinig niyo na po ba yung kasabihan sa secular world na Jack of all trades, master of none? Narinig niyo na po ba yan? Pero as a Christian, alam niyo po ba, meron din tayo para gano'n na kasabihan. Pero ito naman, we are called to be steward of all, owner of none. Naniwala po ba kayo doon? We are steward of all, but owner of none. Dahil sabi po dito po sa Ecclesiastes, sabi po sa 15:5 na Ecclesiastes, kung paano tayo'y walang dala ng isilang dito sa daigdig, wala rin tayong madadala pag panaw natin. Wala tayong madadalang anuman sa ating pinagpaguran. Sa inyo po kalimitang inuubos yung ating oras, lakas, pananalapi, talento. Alam po ba sabi nga, tayo sinilang na walang dala, at yun po yung katibayan na tayo po ay, kahit po yung sintas ng sapatos natin, hindi po yung natin madadala pag tayo lumisan na sa mundong ito. Naisip ko po itong verse na to kasi segue ko lang po kasi yung pong pag-aaral namin every Wednesday, yung sa Ecclesiastes po, nasa series po ng Ecclesiastes. It talks about the life dito sa mundong ito, kung gaano kaigsi, kung gaano ka-vulnerable ang buhay natin dito sa mundo. No one knows na bukas makalawa, baka wala na tayo dito. Pero alam nyo, yung buhay natin, sabi nga doon sa aming pinag-aaralan, na pag ang buhay natin, lagi nating iniukol sa Panginoon, wala tayong pagsisisihan pagdating natin sa kabilang buhay. Dahil alam natin na ang buhay natin, pag yung lakas, yung oras, kasi sabi doon, ano man ating ginawa, masama man ng mabuting pagsusulit natin sa Panginoon. At ito po in terms sa pagsuporta sa church, sa financial needs ng ating mga kapatid. Isa po ito dun sa ating dapat pinaprioritize sa buhay nito. Dahil ang buhay natin sometimes umiikot lang sa sarili natin. Yung it's all about me ang nangyayari minsan. Dahil kagaya po ng mga nagdaang sermon, sometimes lagi natin inuuna kung ano po yung para sa atin. Pero dapat natin pupunahin lagi ay ang Panginoon. Dahil una sa lahat, siya po yung bibigay kung ano meron tayo.
wala po tayong kakayahan na makamit ang anong meron tayo ngayon kung hindi po sa biyaya at gabay ng Panginoon. Kaya po yung pagdating po dito sa sabi nga maging wise tayo. Although sabi ng Panginoon, we should enjoy the fruit of our labor, but then we should always prioritize kung ano po yung nais ng Panginoon. Dahil once tayo po maging mapagbigay sa Panginoon, tupalo po yung mga bagay na dapat natin gawin para sa Kanya. Dahil sometimes po, yung pagiging unselfish natin, lalo higit pag po sa Panginoon, yung mga bagay po na ibibigay po natin, yung hinihingi po ng mga nangangailangan sa atin, napakadali na po natin ibigay. Kasi nasasanay po tayo magbigay. At yung pong pagbibigay, isa po yun sa nais ng Panginoon na maging gawin natin bilang Christian. Kasi kung ang Panginoon nga, kung ang Diyos nga po, binigay niya nga po yung kanyang anak sa mga katulad nating hindi deserving. Dapat ganun din po tayo. Dapat, lalo higit, sabi nga po sa Malakas, di po ba, naibigay natin kung ano po yung para sa Panginoon, yung 10%. And yung pong ating pagbibigay is not reluctant dahil po sa napilitan tayo. It should be a cheerful heart. Dahil po yung puso natin may kagalangan pag tayo po nagbibigay. Dahil yun po ang gusto ng Panginoon sa atin. Ano po? So, yun po yung aking may babahagi sa umagang ito na unahin po natin ang Panginoon dahil yung pong pinagpaguran natin, sabi nga po doon sa nakarang pag-aaral namin, baka yung pinagpaguran nung napakatagal, iba lang din man ang makikinabang. So, gamitin lang po natin in wise sa isang matalinong pamamaraan lahat ng ating resources, yung talent natin, baka yung talent natin kung saan natin ginagamit, imbis na magamit sa kaluwalhatian ng Panginoon. Isipin po natin, tayo po'y, sabi nga, tayo po'y mga dayuhan lang sa mundong ito. Ang tunay po nating bayan ng langit. So, pag po ang tunay na bayan natin ng langit, ito po ay training ground para po doon sa langit at bayan natin pupuntahan. So, maging ano po tayo, aware po lagi tayo doon. And always remember na ang buhay po natin dito ay hindi po weather. May ano tayo dito, may end. So, be wise to spend your life here na iniukol po natin sa Panginoon. Tayo po manalangin. Panginoon, salamat po na marami sa araw na ito, sa buhay, sa kalakasan. Sa lahat ng biyaya pagpapala na patuloy po pinapadalo sa bawat po sa amin, sa mga negosyo, trabaho, sa lahat po namin mga pinagkikita, Panginoon, na ayos sa iyong kalooban. Tunay nga, O Lord, na patuloy po na itinata sa iyo ang bawat isa. Kami po magpala ng kalakasan ng katawan, karunungan para ma-manage at po yung mga negosyo na mayroon po ang bawat isa po sa aming Panginoon. Yung mga trabaho, Panginoon, na tunay nga, O God, na dobin po na puso namin, O God, ay magkatulad ng sinabi mo sa Colossians 3:23 na we should work for the Lord and for men, Panginoon. Dahil alam po namin na pagpapagal po sa inyo, O God, ay hindi po mawawala ng kabuluhan. Gabayin niyo po ang bawat isa, dalangin sa lahat, aming po dalangin na yung pong mga mahawak na mga pananalapi na bibigay sa iyo, O God, ay patuloy po kabayan sa ating Espiritu upang ito po ay magamit ang iyong mga salapin ito, O God, para sa kaluluwalhati at kalalawak pa rin ang mga dito sa lupa. Panginoon, maraming po salamat dahil tunay nga, O God, na ang iyong biyaya ay sapat sa bawat sa puso sa amin. We praise you, we honor you with everything we have. This is what we ask and pray in Jesus' name. Amen. For I spoke a word, you were sitting all the way. You've been so good.
dito, inimbitan ko, tayo pong lahat ay tumayo. At tayo po ay hawakan natin yung Bible po natin. Taas po natin. And mag-pray po tayo. Abba Father, maraming salamat po dahil pinagkaloob sa amin ang ganitong pagkakataon upang lalo pa kaming lumago sa aming relationship sa inyo, lalo pang lumalim ang aming pananampalataya, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na bilang mga disciples mo, kami ay patuloy na lumago, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na sa paglago namin, magkaroon kami ng discipline sa aming sarili. At sa ganun, Panginoon, maraming mga tao pa ang maakay at mahikayat namin sa inyo tungo sa pagbabago ng buhay. Alam namin, O Diyos, walang ibang makakapagpabago ng buhay namin, kundi kayo lamang sa gabay na banal na Espiritu at sa patuloy na paalala ng iyong mga salita. Pagpalain mo, O Diyos, ang iyong mga salitang na ngayong umaga ay papangaral mo sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, lahat tayo magsabi ng Amen. Palapangan po natin ang Panginoon. Praise God. We may be seated now. Sino po rito ang pamilya na kahit kailan na hindi po nagkaroon ng conflict? Meron po ba? Sino po rito yung mag-asawa na kahit kailan hindi po kayo nagkaroon ng pagtatalo? So, perfect. Ibig sabihin, wala. Sino po rito ang nanay at tatay na hindi nagkaroon ng pagtatalo sa mga anak? Wala. So, sino po rito yung mga anak na hindi nagkaroon ng arguments o pakikipagtalo sa mga magulang? Wala. So, lahat po tayo rito, umaamin po tayo mga kapatid, na meron tayong mga nagiging conflict sa loob ng ating tahanan. Sabi mo sa katabi mo, umamin ka na. Aminado po ba tayo? Sa loob po ng tahanan po natin, nagkakaroon po ng conflict. Ang mag-asawa sa kanilang mga anak, ang mga anak sa kanilang mga magulang. At yan po ay katibayan na hindi po perfecto ang ating pamilya. Kasi kung perfect po kayo, ang inyong family, pwede na po kayong umuwi. Perfect na kayo, hindi nyo kailangan to. But since tayo po ay narito, alam po natin na tayo po ay hindi perfect. Kailangan po natin itong pag-aralan. As part of the family, sa ikatitibay at ikatatatag ng pamilya po natin, pag-usapan po natin ito, restoring harmony in the family. Yung pagpapanumbalik na maayos na relasyon sa loob ng tahanan. Mga kapatid, ang pamilya po ay madaling mabuhat dahil ito po ay mahina. Yung mga unresolved conflicts sa loob ng family, ay pwedeng maging ugat ng pagkawasa, ng magandang ugnayan sa isa't isa. Unresolved conflicts can damage and destroy families. Kaya po hindi natin po pwede na hindi nire-resolve yung problema. Hindi po pwede hindi pinag-uusapan kung kayo po ay may boyfriend o may girlfriend. Hindi po pwede palalagpasin nyo na lang po Because ang totoo po niyan, that is the starting point ng matatag na relationship. Yung mga tao na ayaw pag-usapan yung conflict, yan yung mga tao hindi handa sa tinatawag po nating pag-aayos ng maganda at pagkakaroon ng maayos at matatag na relasyon. Hindi sila handa doon. Ito po yung mga duwag. Tanong yung mga tabi mo, duwag ka ba? Duwag daw po ba? Pagka po yung tao ayaw pinag-uusapan yung conflict, duwag po yan. Sabi mo sa tabi mo, huwag kang duwag. Opo. Hindi po pwede. Bakit po? Kasi hindi magkakaroon ng harmony in the family kung takot kayong pag-usapan yung issue. Ang ayaw na ayaw po natin, nako-confront tayo. Tama po ba ako? Ayaw na ayaw natin na napapakilala sa atin yung pagkakamali natin. Ang problema, unresolved conflicts can damage and destroy families. It can damage relationship. Kaya po dapat, kapag tayo ay pumasok sa relationship o kung tayo ay may pamilya, handa po tayo sa pag-aayos ng mga conflict na maaaring dumating sa atin. Ito rin po applied sa loob ng church. Ano po? Dahil ang church po ay pamilya ng Diyos. Tayo po ay household of God. Household of God. Pamilya ng Diyos. Ano po? Kaya nga po hindi natin pwedeng sabihin na ang church basta organization. Kasi pag ang takbo ng isip natin ay para itong organization, so ikaw ay member lamang, ang pananaw mo, wala kang sense of belongingness. Member ka, pero pwede hindi ka active, pero pwede wala kang ginagawa, kasi member ka lang naman. Pero pag family ka, okay? Ikaw ay kabilang sa pamilya, alam mo na ikaw ay part ng church na ito, alam mo na ikaw ay meron dapat gawin, alam mo na ikaw ay may tungkulin, alam mo na ikaw ay may tutulong. Amen po ba?
Because you know that you are part of this family. The church is not an organizational group. The church is a family. This is called a household of God. Kaya nga po, may mga church na ang tawag po, even po doon sa time ni Apostle Paul, ang tawag po ni Paul kay Timothy ay ano po, son in faith. Okay? Sa mga babae, of course, daughter in faith. Anong tawag nila kay Paul? Ang tawag po nila kay Paul ay father, small f. Okay? Kasi yung capital F ay para kay Father God. So sa church po, dapat maintindihan po natin, ang pastor po, tatay, ang mga kasana, kaani mo, kasama po, ay hindi basta member ng organization, they are part of the family. We are family at COC San Pedro. Amen po ba? We are a household of God. And so, napakahalaga maintindihan po natin na ang tinatarget ni Satan ay yung family po natin. Kasi, ganito po kasimple yun eh. Pag napabagsak niya, nasira niya yung family po natin, nawawasak din niya yung household of God, which is the church. Pag nasira niya yung pamilya mo, damay-damay na po yan. Pati po yung kabuuan ng church ay nasisira. Ayun sabi, divide and destroys the family, you can cripple the church. Kapag ka po ang sabi ng pamilya, nahati, nasira, siguradong maaapektuhan ang pamilya ng Diyos, which is the church. Okay? So doon sa Mark chapter 3 verse 25, look at this verse. Ano po ang sabi niya mga kapatid? If a man divides itself into groups which fight each other, that family will fall apart. Sa Living Bible, ang sabi po dyan, a home filled with strife and division destroys itself. Sa Tagalog po, ang sabi po dyan, ang isang tahanan na puno ng alitan at pagkakahati-hati ay sumisira sa sarili nito. Sa ibang salin, a house that is divided against itself shall fall. In other words, mga kapatid, kapag ka po tayo as family sa loob ng bahay natin, tayo nag-aaway-away, ang mga anak, inaaway ang magulang, ang magulang, nag-aaway sa isa't isa, o kaya ang magulang, inaaway ang anak, ay sigurado yung pamilyang yan na masisira. Tanong ko po, kumusta ho ang pamilya niyo? Baka po until now, mayroon kayong mga unresolved conflict, mga anak na hindi kinikibo ang magulang, mga magulang na hindi nakikipagkibuan sa anak. Your house will fall. Your family will fall. Babagsak ang pamilya mo kapag ka hindi marunong magpakumbaba. Sometimes, pinangahawakan po natin, hindi kasi mas matanda ako. Teka muna, yung paggawa po ba ng tama para sa mga bata lang? Hindi ba ito para sa ating matatanda? Minsan, sinasabi natin, hindi, mas bata ako. Bakit? Yung bang paggawa ng mga tama para sa matanda lang at hindi para sa mga bata? Mga kapatid, ang pagpapakumbaba ay applied sa lahat ng miyembro ng pamilya. Amen po ba? Kay nanay, tatay ka, o anak ka. As long as, alam mo, Kristiyano ka, ikaw ay disciple ni Christ, you are men and women of discipline. Alam mo, you have to humble down para sa ikaayos ng relationship ninyo. Amen po ba? Because again, the house that is divided against itself shall fall. Tanong po, sino pamilya rito ang gusto wasak? Meron po ba? Sino po rito yung pamilya gusto bagsak? So kung meron po kayong pagkakataon na ayusin yung unresolved conflict sa loob ng pamilya nyo, ayusin nyo na. Hanggat maaga pa. Alam mo kung bakit? Kasi pagka po yung relationship, hindi po natin inaayos agad-agad, lalo po yan nabubulok. Lalo po yung nasisira. Ito masakit. Kung minsan, doon lang po tayo bumababa pag yung tao namatay na. Doon lang po natin marirealize, hindi pala natin kinausap, hindi pala natin kinibo ng panahon na pwede. Ngayon patay na, nasa kabaong na, ngayon natin kakausapin, ngayon tayo hihingi ng tawad, ngayon tayo magpapakumbaba, ngayon tayo mangangako. It's too late, mga kapatid. Kaya hanggat may buhay tayo, may pagkakataon tayong ayusin yung conflict, ayusin natin. Why? Because walang ibang babagsak kundi pamilya mo. Klaro po ba tayo doon? So kailangan ayusin mo. So ilan po sa inyo na bago nag-asawa, nag-usap about conflict management? Meron po ba dito mag-asawa na nag-usap about conflict management? Mag-boyfriend pa lang kayo, napag-usapan nyo na okay, pag mag-aaway tayo, ganito ha. Una, may rules. Meron po ba? Meron? Wala po?
Basta nagkain laban, okay na. Go! Meron po ba? Alam niyo, minsan makakabuti ho yung gano'n. Napag-usapan niyo muna bago kayo mag-asawa, paano kayo mag-aaway? Dapat may rules. Di ba parang boxing? Ang boxing may rules bago mag-fight. Tama po ba? No hitting below the belt. Di ba? Ano ba? Walang kagatan ng tenga? Kasi boxing nga eh, ba't kayo magkakagatan? Ano ba? Marami pang iba pa. Walang manununtok sa batok. Oh, no headbutt. May mga rules bago maglaban. Sa tingin ko maganda po yun sa mag-asawa o bago mag-asawa. Mag-usap muna kayo mag-boyfriend. Paano kayo mag-aaway? You know why? Because time will come, magkakaroon kayo ng conflict. Alam mo kung bakit? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka kasi perfect. Totoo po yan. Hindi ka perfect, hindi ako perfect. And so dapat, maaga pa lang pinag-uusapan na paano po i-resolve yung conflict, paano kayo magtatalo, paano kayo mag-aaway. Like for example, ito, pwede tayong magkaroon ng disagreement pero huwag mo akong sisigawan. Sino po dito yung babae gusto sinisigawan siya? Sino po? Sino naman po dito yung lalaki sinigawan niya na yung asawa niya? Huwag niyo sisigawan yung asawa niyo. Huwag po. Nagkakaroon ng pagtatalo, totoo po yun. Pero hindi dapat sinisigawan ng lalaki ang babae. Hello, mga lalaki! Say amen! Amen! Oh, di ba? Kayo po ba'y nanigaw na sa inyong asawa? Amen! Ha? Amen! Pakinabi nyo nga, magbago ka na. Hindi dapat sinisigawan. Hindi mo. Asawa mo yan eh. Bigyan mo ng kahihiyan yung asawa mo kasi pag sinigawan mo yan, ano po, mapapahiya yan at walang ibang napapahiya kundi ikaw. So dapat yung asawang babae, tinatrato yan na parang babasagin, kailangan maingat. Alam niyo bakit? Dahil ang babae po ay napaka-delicate ng kanilang damdamin. Madaling masugatan. Mahina ang kalooban. Kaya pag sinigawan mo yan, lalo nang nawalan niya ng respeto sa kanyang sarili. Kaya may mga babae, ang tingin nila sarili lang bababa. Bakit po? Balikan mo yung asawa. Kasi yung asawa, walang ginawa, kundi sigawan yung misis niya. Huwag niyo gagawin yun. Hindi maganda yan. Kaya sabi ko sa inyo, dapat mayroong set of rules bago kayo mag-asawa. Sino dito yung mga may boyfriend, may girlfriend? Ngayon pa lang, mag-usap na ho kayo. Pag-usapan nyo na. I-lay down nyo na po kung ano yung paano po kayo magkakaroon ng ika nga po maayos na pag-aaway. Maayos na pag-aaway. Gulo, no? Yung po kasing conflict sa loob ng bahay, inevitable yan. Inevitable. Hindi po maiiwasan. Bakit? Ano po? Every person is uniquely different. Every person is uniquely different. Iba ka, iba siya. Imagine mo, magkaiba kayo, pero pagsasamahin kayo. Ang reality at katibayan na magkaiba kayo, tingnan niyo po yung thumb mark natin. Bilyon ang tao sa mundo, pero walang pareho ng thumb mark. Am I right? Tama po ba? Wala. So, ibig sabihin, yung mga papangasawa mo, iba yan sa'yo. At dahil magkaiba kayo, magkakaroon kayo ng conflict along the way ng pagsasama nyo. Maniwala kayo sa akin. Totoo po yan. So we have to know that we have different desires, we have different tastes, we have different interests, we have different talents, abilities, personality traits, and so on. No? So we look life differently. Hindi natin nakikita yung parehong paningin sa mga bagay-bagay sa buhay pamilya ho natin. Therefore, we're going to class because we're different. Okay? We're different. So along the way, magkakaroon talaga kayo ng clash. Magkaiba kayo eh. Di ba? So ang tanong ngayon, Pastor, paano po ba aayusin to? How are we going to resolve conflicts? Or how are we going to restore the harmony in the relationship sa loob ng family? Okay? So 3 R ang ibibigay ko po sa inyo. 3 R po ito. Unang R, alamin natin yung reasons for conflict. Okay? Ang salita po ng Diyos, napaka-straight and napaka-clear po niya pag pinag-usapan po natin yung conflict. Napakaliwanag po. Regardless kung ito po ay sa bahay natin, sa household of God, o sa church, sabi ng salita ng Diyos, there is one reason for conflict. Alam niyo po kung ano yan? Tingnan natin sa Tiago chapter 4, verse 1 to 3. Ano po ang sabi ng verse 1? Saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? So very straight ang Bible. Saan daw? Hindi ba nagmumula iyan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban?
mayroon kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo kamtan, kaya mapatay kayo, mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin, kaya kayo ay nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Napakalinaw. Tingnan muna natin yung verse 1. Now, chapter 4, verse 1. Ang sabi po dyan, saan nagagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? The cause of conflict is competing desires. There is what we call competing desires in us. At yan po yung pinagmumulan ng paglalaban-laban. Meron tayong ipinagpipilitang kagustuhan. Meron po ba kayong ganon? Meron po ba sa bahay ninyo na ang maipilit? Meron? Di ba? Kaya po nagkakaroon ng clash ang mag-asawa, either si babae o si lalaki may ipinipilit. Kaya nagkakaroon ng clash ang magulang sa anak kasi may mga anak ipinipilit yung gusto nila. Ipinipilit kahit ayaw ng Diyos, ipinipilit kahit mali. We have competing needs and interests. Let's face the reality. Hindi totoo hindi kayo mag-aaway because conflict is part of it. Alam niyo, sabi nga nila, ang marriage daw po dadaan sa 3 stages. 1, the happy honeymoon. Yan, ako, ang saya niyan. Saya niyan, bakit? Honeymoon eh. Ito yung pangalawa. Sorry, the party is over. Ito yung medyo ando na kayo sa madalas kayong magkaroon ng conflict, madalas kayong mag-away, madalas kayo magtalo, ang liit-liit na bagay, nagkakasama kayo ng loob. Ito ang matindi, habang tumatanda, lalong nagiging sensitive. Totoo po ba yan? Totoo po yan. And, ito yung huling part. No? So, una, the happy honeymoon. Pangalawa, the party is over. Malungkot na to. At ito yung pangatlo, let's make a deal. Ano yung let's make a deal? Hindi na pwede ito, ha? Lagi na lang ganito. Ito po yung mga dialogue. Mga kapatid, lagi ba kayong nagtatalo kung sino po ang dapat masunod sa loob ng bahay? Lagi po ba niyong pinag-uusapan, si tatay ba o si nanay ba ang dapat masunod? Magulang ba o anak? Yun ang reason kung bakit nagkakaroon ng conflict. Kasi meron po tayong ipinaglalaban. Ano yung sarili mo? Yung ba pinaglalaban ko tama o mali? Ano po? So one time, si husband and wife nagda-drive. Sabi ni husband, doon tayong sini sa SM Mall. Sabi po ng wife, bakit sa SM? Hindi ba pwedeng sa Ibiya naman? Pagdating sa Ibiya, action tayo, sabi ni husband. Nunod ng sini, siyempre. Lalaki, gusto action. Action tayo, sabi ni wife. Sabi ni husband. Sabi ni wife, bakit ba laging ikaw namimili ng movie? Hindi ba pwedeng ako naman? Sabi po ni lalaki, okay, no problem. Basta kung ano ang mapili mo, doon tayo. Ang mahalaga sa akin, hindi yung movie. Ang mahalaga sa akin, yung ikaw ang katabi kong manood ng sine. Amen? Ayan, dapat ha? Dapat ka mga lalaki, ganyan. Amen po ba, mga lalaki? Praise God, ha? Tandaan niya, mga babae, ha? Tandaan niyo, umikan sila, okay? So, gano'n. Okay? Alamin ang pinagmumulan ng conflict at ang pinagmumulan yung pinaglalaban. So, dapat ngayon, matuto tayo na, baka naman yung pinaglalaban mo mali. Tapos, ang kinakalaban mo yung asawa mo at saka anak mo. O kaya naman, ikaw na anak, kinakalaban mo yung magulang mo. Kasi pinipilit mo yung gusto mo. Eh, sabi nga ng mga magulang natin, nako anak, papunta ka pa lang, ako'y pabalik na. Pero maraming mga anak, maipilit. Buti na lang yung mga young people natin dito, hindi gano'n. Praise God. And I claim that it's true. Wala nang amen. Uy, amen kayo. Amen ba mga young people? Huwag ipilit.
huwag ipinakapakipaglaban ko, lalo na kung alam nating mali. Kasi yung mga magulang natin, wala naman niyang inisip kundi makakabuti sa atin. Kasi kung inisip niyan masama, ay di noon pa lang, pinagbubuntis ka pa lang, ginawa ka lang ng hindi maganda. Imagine mo, mula nung ikaw ay ipagbuntis hanggang sa ikaw ay silang, mag-asawa sila na nagtutulong para ikaw ay mapangalagaan. Tapos ngayon sinasabi sa'yo maganda, pinaglalaban mo, maipilit mo. Hindi ganun. Mga young people, pag-aralan natin mabuti. Yung ba yung pinagpipilitan natin, yung competing desires na yan, tama ba o mali? Kasi kung nakikita natin mali, bakit natin pipilit? May mga desires tayo na tingin natin tama as long as it is consistent with the Word of God. Why not talk to your parents, with respect, with honor, and let them know. Kasi hindi naman lahat alam ng parents. Tama po ba ako, parents? So parents, huwag agad magre-react hanggat hindi alam lahat ng istorya. Minsan, nagkukwento pa lang si anak, naka-react na. May mga parents bang ganun dito? Meron? Wala? Nagkukwento, introduction na lang, bakit ka? Galit na. Tingnan muna tayo. Tatay, huwag ka muna, baka tatayin ka. Dapat hindi ganun. Huwag muna mag-react. Pakinggan muna lahat ng kwento. Saka po sabihin kung ano yung nakikita mo tama at gusto mo. Okay? This is the second. Ito yung pangalawa. Pag-usapan po natin, para ma-resolve yung conflict, pag-usapan po natin yung reaction to conflict. Okay? So, how do you react or respond kapag may conflict? Usually, meron pong 5 ways. Sa atin, dito sa atin sa Pinas, 5 ways. Kapag ka po may conflict, ito po yung 5 paraan kung paano tayo nagre-react. Number 1, ito po yung una. Pakibasa po. Ano ang sabi? Pakilaksan nga po. Number 1. Totoo po ba to? Yun lagi pong ang reaksyon, ipipilit yung kanila kasi ang tingin nila yun ang tama. Mali ka. Ito, tama ito. Reaction. I'm totally right. You're totally wrong. Kaya itong tama, itong nakikita ko tama, itong gawin po natin. Ito ang dapat. Tama ako. Teka muna. Tignan mo muna mabuti. Bago mo i-declare na ikaw ang tama. Okay? Kasi sabi ng Proverbs chapter 12 verse 15, the way of a fool is right in his own eyes, but a wise man listens to advice. Mga kapatid, yun daw po mga may dunong nagtatanong sa marunong. Nagtatanong ng payo. Pero yun daw pong mangmang, ang tingin sa lahat ng kanyang gagawin at sasabihin ay tama. At wala nang ibang tama kundi siya. Tanong po, sino po ang laging nagsasabi na sila ang tama? Babae o lalaki? Sino po ang nagpipilitan o nakikipagpilitan na yung idea, tama, babae ba o lalaki? Pareho. Pangalawa, ito yung pangalawa. Pangalawang reaksyon, pakibasa. Bahala ka. Natinig niyo na po ba yan? Nagtatalo kayo. Dahil ayaw niyong makinig, sabi niya, bahala ka. Mga kapatid, mga mag-asawa, mga nanay at tatay, mga anak, nasabi niyo na po ba ito? Wala akong pakialam, bahala ka na. Nothing will ever resolve, mga kapatid, because you keep walking away from conflict. Walang maaayos. Tandaan niyo po ito. Kapag ka po may conflict, walang ibang mag-aayos kundi kayong dalawa o kayo bilang pamilya. Pero kung ang ugali mo, kinakausap ka, and yet, lalayasan mo, walang conflict na maaayos sa inyo. Sino po ang mahilig mag-walk out? Lalaki o babae? Sino po ang mahilig mag-walk out? Magulang o anak? Parang hindi nag-confirm yung mga anak, parang umayon sila. Mga kapatid, hindi ganon ang sabi ng salita ng Diyos.
Ang sabi ng salita ng Diyos ay ganito, bear one another burdens, so fulfill the law of Christ. Makagdalahan tayo ng ating pasanin para po matupad natin yung utos ni Kristo. Hindi po sinabi diyan ng Bible na iwanan mo. Kinakausap ka pala, huwag mong talikuran. At huwag mong sabihin na para matapos na ang isyo, sige, tama na, bahala ka na. No! Hindi po yun ang point. Dapat maintindihan po natin, yung burden niya, burden mo. Naintindihan po natin? Naintindihan po natin? So, hindi tama yung salitang, bahala ka. Hindi po. Ito po yung pangatlo. Pakibasa. Pangatlo. Ang hina po. Pangatlo po. Ikaw na. Sino po rito yung nagsabi ng ganito? O, hindi ikaw na. Wala naman akong sinabi ng tama eh. Ikaw na. Ikaw na ang magaling. Ikaw na ang mahusay. Asus, parang nagpapakumbaba ang dating eh. False humility. Tapos sasabihin pa, di ba alam mo naman lahat? O, di ikaw na. Yung iba nabaw pa, di ikaw na. Meron bang ganun sa inyo? Ha? Hindi yung mariresolve ang conflict pagka ganyan kasi ang tendency, pag sinabi mong ikaw na, ayaw mo nang pakinggan kung ano yung dapat ayusin. Dapat hindi ganon, mga kapatid. Hindi natin pwedeng sabihin basta-basta yung ganito na ikaw na. Tapos sabihin natin, okay, para walang gulo, sige, pwede ikaw na. Pero ikaw sa loob-loob mo, frustrated ka. Bakit? Kasi meron kang gustong sabihin, hindi mo na nasabi, hindi mo na naipaliwanag. Tapos nung nagkamali, eto ka na ngayon. Sinabi ko na sa iyo eh. Hindi ka kasi nakikinig. Tama? Conflict na naman! May away na naman kayo. Samantalang noong una, ikaw naman ang nagsabi na ikaw na. Tinayagan mo. Tapos nung magkamali, wala kang suporta. Dapat kung magkamali, okay lang yan, andito ako. Hindi yung, di ba? Sabi ko sa iyo eh. Masyado ka kasing matalino. Ang galing-galing mo. Ayan. Ano nga yung resulta? Pagkatapos ngayon, paano gagawin natin? May ganyan mag-asawa. O kaya mga anak. O magulang. Samantalang ikaw din naman nagsabi na ikaw na. Pinagpaubaya mo, nung magkamali, iniwanan mo sa ere. Kaya ingat kayo sa reaction nyo pag may conflict, mga kapatid. Ang sabi po kasi ng Kawikaan 21:19, mas mabuti pang manirahan sa disyerto kaysa manirahan sa bahay na kasama na ang asawa ay magagalitin at palaaway. Ano ang sinasabi nito? Meron po mga tao na para wala na lang gulo, ayaw nila ng ingay, pagpapaubayan na lang nila. Sige, ikaw na. Para walang gulo, para walang ingay. Pero sa bandang uli, yun din naman ang sisisihin. Mali. Ito. Pang-apat, pag may conflict, reaction! Yan. Yung iba talagang tonong-tono kung paano nila sinasabi ito Okay, ulit. Pakisabi nga po, ano po yung pang-apat na reaction? Tumigil ka. Pag nagtatalo, tumigil ka. Tahimik na lang para walang conflict. Ang problem ay ito. Wala rin nagiging solusyon. Siyempre, tumahimik ka na eh. At yung tao, pinatahimik mo na rin. Alam niyo, meron daw mag-asawa. Sabi nung lalaki sa misis niya, tumahimik ka! Alam niyo, babae tumahimik na. Hindi na siya nakipag-usap sa lalaki. Opo. Hanggang nung mamamatay na. Hindi na po nakipag-usap sa lalaki. Yung lalaki lang ngayon, sabi mo na ako, please. Kaya huwag mo pong basta-basta binibitawan to, tumahimik. Paano kung tumahimik na nga po yan hanggang doon sa huling hininga niya? Hindi ka na kinausap o hindi ka ngayon na makikiusap, nakausapin ka. What? Alam nyo, pag pinatahimik ninyo yan, hindi nyo mariresolve yung conflict. Ito, reminder, sa mga, sa bawat family. Proverbs 17:14. Starting a quarrel is like breaching a dam,
So drop the matter before a dispute breaks out. Okay? Ito huli na to. And then, we'll talk about next week yung resolving the conflict. Okay? Last reaction, kapag ka po may problema at dapat ito talaga yung reaction po natin ay ito, pakibasa ng malakas. Panglima! Everybody! Ayan. Pag may conflict, magandang sabihin po, anak, upo ka. Pag-usapan natin. Misis, halika, maupo tayo, pag-usapan natin. O kaya, Mister, halika, pag-usapan natin. Tandaan niyo po, walang conflict na hindi maaayos kapag pinag-usapan ng maayos. Ang conflict na hindi naaayos ay yung conflict na ayaw pag-usapan ng dalawang panig. Kaya napakalaga nitong reaction. At ito dapat lagi yung reaction natin. Anong dapat na reaction po natin? Pag-usapan natin. Mag-usap tayo, magtulungan tayo para maayos yung problem. Iisa lang naman ang gusto natin. Di ba? And aside from that, hindi naman ako concerned na maayos lang ang conflict natin. But I care about our relationship and I care about you. Magandang sabihin po natin ito sa loob ng family natin. Anak, hindi lang naman ako concerned sa problema. Concerned din ako, masigit sa iyo. Magandang maging pag-uusap na mag-asawahan, or darling, or sweetheart, kung anong tawagan yung mango, apple pie, pizza pie, bahala na kung anong tawagan yung mag-asawa. Pero magandang sabihin po sa kanya na, alam mo, hindi naman ako concerned lang doon sa maging maayos yung problema. Mas gusto kong malaman mo na concern ako sa iyo. Gusto ko pareho tayong maging masaya sa ating desisyon dahil mahalaga ka sa akin, mahal ko ang relationship natin compare sa conflict natin. Ulitin ko po, dapat mas mahal niyo po yung family niyo compare doon sa problem ninyo. Minsan, mayroong mga tao na mahal na mahal yung problem. Lumipas na ang panahon, yung problem, pag-uusapan pa rin. Pagka po nag-sorry na, it's end. Tapos na po yan, it's the end. The end of hurt, the end of conflict kasi nag-sorry na. Tapos na po yun. Huwag nyo na pong balikan. Kaya pag naupo kayo, at sabi nga, pag-usapan natin, because ang concern natin, hindi lang maayos ang problema, gusto natin at maipadama, mahal ang isa't isa. May natutunan po ba? Yes. Tayo lahat ay tumayo at tayo po'y mag-pray. Salamat tayo sa Diyos sa oras nito. Sige po. Panginoon, maraming salamat po sa turo at aral na yung mga salita. Panginoon, totoo po, wala pong perfect family. May mga mag-asawang nagkakaroon ng conflict. May mga anak na nagkakaroon ng conflict sa isa't isa. May mga magulang kakaroon ng conflict sa anak and vice versa. Okay. Totoo po ito. Walang family na perfect. Walang family na hindi nagkakaroon ng conflict. And so, salamat Panginoon dahil ngayong umaga, gusto mo Panginoon na yung mga pamilya po namin ay maging maayos sa pangunguna ng iyong salita. Gusto mo ma-resolve yung conflict, Panginoon, na maaaring meron sa loob ng tahanan. So I pray this morning, O God, na kung meron po ngayong mga pamilya na meron po hindi pagkakaunawaan ang mga anak sa magulang o magulang sa mga anak, meron po hindi pagkakaunawaan ang mag-asawa, Panginoon, mag-intervene po kayo at kausapin niyo po sila ngayon. I-convict mo ang puso nila. This is not a matter kung sino matanda o sino mas bata. It's a matter of humility. So tulungan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na maging mapagpakumbaba, Panginoon. Huwag na po namin paglaban yung tingin namin, karapatan namin, ito dapat. Lord, tulungan po kami maging mababa lang at maisip namin, mas mahal namin yung aming pamilya as compared doon sa problem na meron po kami. So Father God, hindi ko po alam kung sino ang mga pamilya na may mga pinagdadaanan ngayon. Pero Lord, sa oras na ito, tinataas ko po sila sa inyo, Panginoon. Gabayan mo sila ng iyong banal na Espiritu. Ipakilala mo sa kanila, Panginoon, kung ano ang dapat nilang gawin, ma-resolve yung conflict, Panginoon. And sa Sunday, Panginoon, muli kaming babalik
kasama ang aming mga pamilya, Panginoon, para mas maintindihan po ng bawat isa kung paano pa namin higit na magiging maaayos, magiging mapasigla, Panginoon, ang samahan ng aming tahanan, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Lagi kaming ma-remind ng iyong salita na ang tahanan na hati sa kanyang sarili, babagsak. So ayaw namin mangyari yun, Father God. Kaya po, in the name of Jesus, tulungan mo po kami. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Ito po ang aming samot dalangin. In the name of Jesus, let us all say, Amen, Amen. Yung na-bless, kumalakpak na malakas. Muli po sa oras na ito, amin po pinagkakasalamat at pagkutihan mo sa
pagkatunay nga na mga salita mo, ito'y nagsisilbing kalakasan ng aming spiritual na pananampalataya. Ama, sa aming pong paghiwalay, aming pong lalapit sa iyo, Ama, na ang bawat sa amin ay ingatan niyo po, Ama, ngayon po sa anumang uri ng kapahamakan, anumang uri ng disgrasya, o anumang uri ng mga bagay na ito ay hindi naging ayon sa iyong kaluluwa. At aming din po lalapit sa iyo, Ama, sa oras na ito, ang aming anak buhay na patuloy niyo pong pagpalain at patuloy niyo pong palaguin at aming lalapit sa iyo, Ama, ang mga naghahanap ng trabaho, amin din po ay sila po ay bigyan niyo po ng trabaho ayon sa iyong pagpapala. At sa oras na ito, patuloy po natin kayo ang mga kapatid namin sa pananampalataya na hindi po nakarating hawakon sa darating na linggo ay sila po ay aming makasama upang muli ipailuwalhati at sa iyong sambahin sa iyong dakilang pangalan. Ang lahat ng ito ay ang pinapasalamat, dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Datapat mo sila kayo sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon at ang pagligtas ni Jesus Cristo. Sumasa kanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.